po, 6:40 ng gabi. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanieras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanieras. Dos Kumpanieras. Magandang gabi Pilipinas, ito pa ang programang Dos Kumpanieras. At ako po ang nagsasolang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Kumpanieras. Today is April 18, 2024. Live na live po tayong napapanood sa ating Dos Kumpanieras. At samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan batay po sa aktual na question or tanong ng isa nating tagapakinig. May kinalaman sa pangangaliwa, no? Kananin niyo kasi. Pero na-miss na ba ako? Pasensya na kayo, wala ako kahapon. Yesterday was a replay, no? Together with Attorney Cam. Ito po ay 2021 or 2022 episode pa. Meron lang po akong hearing kahapon. Yun po ang difference, kapag kadalawa kami ni Attorney Cam, at least kahit pa paano. Pwede si Attorney Cam solo. Pero imagine niyo kung ako po ay laging magkakasakit, no? Ayun na nga, hearing yun eh. Kung ako po ay laging magkakasakit dahil hindi po ako nag-iingat, that is why you see me always on face mask to be sure na healthy po ako dahil mahirap po na lagi tayong magre-replay. Ayun kahapon, hindi lang maiwasan because it was a hearing po at saka balikan lang ako dyan sa San Carlos City, Pangasinan. Dos Kumpani. So sa lahat po ng mga taga-Pangasinan, magandang gabi po sa inyong lahat at mga nanonood po sa iba't ibang panig ng mundo. Good morning, good afternoon, good evening, and good night. No? Pero bago po yan, meron po muna, okay. So, merong magre-report kasi patungkol doon sa balita doon sa sa Ilocos. But anyway, no, maganda po yung talakayan natin as I have said dahil ito po ay actual na question. Although every night naman po actual na question kapag ka may mga ganitong quotation marks, no? Open and close. Yan, kapag ka po ganyan, actual na question po yan pinadala sa atin or pinadadala sa atin sa ating messenger. Dos Kumpanieras. Okay, ang tanong, Attorney, iniwan na ako ng asawa ko para sa kalaguyo niya. Ngayong may karelasyon ako, kakasuhan at ipakukulong daw niya ako. Makukulong po ba ako? Ayan ang tanong. So para sa may mga problema dyan, kagaya nung, syempre nagkahiwalay na kayo. Minsan ba, di ba, kapag nagkahiwalay na kayo, nagkasabi na kayo, wala na tayong pakialaman sa isa't isa. Pagkatapos, yung isa hindi maka-move on, no? Bagaman at meron ng bago, ay gusto, magpaparami kasama ka na doon. Ikaw yung legal na asawa, iniwanan ka niya para sa ibang tao, and yet parang gusto niya sabihin, ikaw lang mag-i-enjoy, no? Ako lang mag-i-enjoy, bala ka. Ikaw magdusa ka, no? Wala kang karapatan. Kapag ka ganito, pwede pa ba? Makakasuhan ba? Dos Kumpanieras. Siyempre, tatalakayin po natin ang tungkol sa adultery, tungkol sa concubinage, at siyempre pa yung tinatawag na, meron po kasi tayong tinatawag sa yung legal concept na tinatawag na in pari delicto. Anong ibig sabihin nito? No? Yan po ang tatalakayin natin tonight. Napakarami pong nanunood sa atin ngayong gabi. Thank you very much. I think this is a very interesting case dahil common po itong nangyayari sa mag-asawa. Yan. Siyempre, kapag ito ay hindi naman kayo kasal, wala pong problema dito dahil wala pong obligasyon. Again, no? Kapag po kayo ay live-in partners, wala kayong legal na obligasyon na maging loyal sa isa't isa. Moral obligation ninyo, no? Na kayo ay maging loyal sa isa't isa, pero hindi po legal obligation ang loyalty kapag kayo ay live-in lamang. Dos Kumpanieras. Flash Report. Flash Report!
Bago po tayo magpatuloy, 3 OFWs patay sa pagbaha sa UAE ayon sa DMW. Ang report mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel, magandang gabi kahit hindi kagandahan ang inyong balita ngayon. Tama ka dyan, attorney. Malungkot ng ibinalita ngayong gabing ito ng Department of Migrant Workers ang pagkasawi ng 3 overseas Filipino workers ito dyan sa United Arab Emirates. Kinumpirma ni DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak ngayon lamang ang report kung saan 2 Pilipino ang namatay dahil sa suffocation o matapos makulong sa loob ng kanilang sasakyan sa kasagsagan ng baha. Habang yung isa namang hindi pa rin pinapangalan ng Pinay worker ay namatay naman sa isang vehicular accident na iniuugnay din sa nasabing pagbaha. Nabatid na ilang araw nang nakaranas ngayon ang malawakang floodings ng UAE hanggang sa bansang Oman na isinisisi sa palyado umanong cloud seeding operation. Ang kagawaran ng migrant workers ay tiniyak din ang pagpapaabot ng suporta at asiste sa pamilya nitong mga hindi pa rin pinapangalan ng OFW. Pero maliban dyan sa mga nabanggit na mga biktima ay pagbaha lamang sa training area ng Migrant Workers Office sa Dubai. Itong pinakapinsalang na ire-report so far ng ating kagawaran at mga embahada dyan in as far as damage doon sa property ng Pilipinas ang pag-uusapan. Tayo magbabalik pa maya-maya o siguro sa mga susunod na pagkakataon hinggil dito sa detalye pa ng pagkasawi ng 3 kababayan natin dyan sa UAE na nasawi nga dahil dito sa malawakang pagbaha sa nasabing bansa. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, D0H, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat sa iyo, Edniel Parosa, kaugnay sa iyong report dito sa 3 OFWs. Ang lungkot na nasawi sa pagbaha dyan sa UAE. Anyway, Flash Report. Flash Report! napakasipag ng mga reporters ngayon. Ched, nilinaw po na walang naka-enroll na Chinese students sa local public colleges and universities sa Cagayan. RH5 Val G. Magandang gabi sa iyo. Good evening, attorney. Walang Chinese student na nakatala sa mga lokal na kolehiyo at universidad sa lalawigan ng Cagayan. Ito ang paglilinaw ngayon ng Commission on Higher Education o CHED tungkol sa munoy pagdami ng mga Chinese students sa Tudigaraw, Cagayan. Pero sa statement na ilabas ni CHED Chairman Prospero de Vera III, mayroon aniyang mga Chino na mag-aaral na naka-enroll sa St. Paul University Philippines o SPUP sa Tuguegarao City. Ang SPUP aniya ay isang higher educational institution na binigyan ng otonomiya na katayuan ng CHED mula pa noong 2002 at may otoridad na tanggapin ng mga banyagang estudyante na pinayagan ng Bureau of Immigration. Una nang inihayag ng Cagayan Police Provincial Office na walang nakikitang banta sa seguridad sa presensya ng mga Chinese students sa nabanggit na probinsya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman, Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Flash Report. Flash Report! Maraming salamat sa iyo, Mr. Valentine. Kaugnay sa iyong report, yung mga wala daw pong mga Chinese students sa mga local public colleges and universities sa Cagayan. Antabayanan pa ang mga update ng mga reports na yan sa mga susunod na programa. Dos Compañeras. Meantime, balik po tayo, no? Balik po tayo sa ating talakayan, no? May kaugnayan po sa pangangaliwa. Ang tanong, attorney, iniwan ako ng asawa ko para sa kalaguyo niya. Ngayong may karelasyon na ako, kakasuhan at ipakukulong daw ako. Makukulong po ba ako dahil dito? Hindi ko na po babanggitan yung kanyang pangalan, para po sa proteksyon na rin ng ating texter. Dos Compañeras. Okay, as I have said, tatalakayin po natin tonight, may patungkol sa adultery, concubinage, at yung isang legal concept na tinatawag na in pari delicto o equally guilty. Ayan. Kapag ganito ba ang tanong? Kapag pareho kayong guilty, pareho naman kayong nangangaliwa, no?
pareho kayong nangangaliwa, makakasuhan nyo pa ba ang isa't isa dahil dito? Dos Compañeras. Yan po ang sasagutin natin tonight. Pero bago po yan, gusto ko pong linawin na meron pa rin po tayong DZRH Malakas promo kung saan ang tanong natin. Sa Revised Penal Code, ano ang tawag sa kaso kung ang lalaking may asawa ang nangangaliwa? Ipadala po bilang private message at syempre ang inyong pangalan, full name po ang inyong GCash number at kung saan kayo naruroon. At yan po ang pipiliin ko or isa po ang pipiliin kong mananalo ng 500 pesos tonight. Dos Compañeras. Bago po tayo magpatuloy, before we pause for commercial, pagpupugay po muna sa mga nakatutok sa atin, lalong-lalo na kahapon, bagaman at wala ako, nakatutok pa rin sa atin ang ating online PA, Miss Gael Enriquez. Talaga napakarami ko ng utang kay Miss Gael. At syempre, ang nag-a-assist din yata, nag-assist ka ba kahapon, Kenneth Arevalo? Ngayon din, nakikinig po at nanunood sa atin. Magandang gabi sa iyo, Pancho Sabardo Jr., Marcelo M., ngayon din Herminio Villaluz, Eli Abanto, dyan sa Labo Camarines Norte, si Enrique Alcantara, and Christopher Corpus sa Project 4, Quezon City. Sabi niya, sino bang nagsabi nito? Napakainit po! Sabi niya, ay totoo po, kahapon, nasa 40 degrees Celsius ay yung temperature doon sa San Carlos City, Pangasinan, kung saan ako merong hearing. Pagkatapos halos hindi gumagana po yung aircon dahil nga po low power. Kaya napakainit. Dos Compañeras. Anyway, magandang gabi po sa inyo. Manolito Pasha, Ginoong Manolito Pasha, ipadala po bilang private message yung question ninyo para hindi po na-expose ang inyong detalye doon sa ating sa public page. Maricor Angeles, magandang gabi. Gael Enriquez, Kenneth Arevalo, Raymond Batalon, Kuya Mario Manuba, Josephine Garimbaw, sasagutin ko yung question mo in a while, ha? Odette Oxales, Gael, Ma'am Grace Recta, na Imbag Arabii, Ray Revilla, ganyan din Ida Villa, si Juno Lucina, sis Juno, happy belated birthday sa iyo. Grace Recta na Imbag Arabii, Madam Renato C. And syempre si Eds Maglakas, Ida Villa, Violeta Montecalvo, Zambrano, Dean Carlos. Medyo na-miss kita, Dean Carlos. Parang bihira ka nang magparamdam sa atin ngayon. Siyempre si Mami Belen Rivera, Irene Almodovar, Charo Abraham, Nelia Likong, maayong gabi, ikaninyong tanan diha. At siyempre, itong si Federico Bagisi, Renato C., Ramel Maluto, Tita Ami Miraflor Garcia, Irene Almodovar, Sans Pertes, at marami pang iba. Si Phil Barbie, magandang gabi po sa inyo, at Divina Flores Frodo de Chihuahua, present din, at Enrique Alcantara. Dos Compañeras. Okay, so, yung pong mga iba pang nagme-message, ay babasahin pa rin po natin ang ating, ang inyong mga questions, sa ating pong pagbabalik. In the meantime, talagang mainit, napakainit po talaga ng panahon. Yung nag-comment tungkol doon po sa doon sa disyerto, bakit daw nagbaba dahil sa disyerto. I was there nung Holy Week po, kaya replay po tayo noon, naka-leave po ako. Pero ang binanggit po, explanation kung bakit problema doon yung pagbabaha, because bagaman at maayos ang kanilang drainage system, nagka-clog din daw po dahil nga po yung kanilang yung mga buhangin, yun po ang nagka-clog. So yun po ang dapat nilang i-resolve, hindi kaagad bumababa dahil nagka-clog, barado dahil nga po sa buhangin na nalilipad ng hangin. Yun ang kanilang problema. Dos Compañeras. Anyway, magbabalik pa po ang programang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala nakakasama po ninyo ngayong napakainit na panahon. Attorney Rina Seco, dito lang po sa DZRH. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras. Shout out po sa mga nabiktima ng pangangaliwa dyan. Kasi napakarami pong viewers. Kumbaga ay napaka-special po ng gabing ito. Bakit? Napakarami po, nagugulat ako sa napakaraming nanunood sa atin tonight
online, no? Parang record break. Oh, of course, noon, there was a time din, mahigit 4,000 ang live viewers natin. Pero mataas po ngayon. Ibig bang sabihin, marami dito ang nangangaliwa. Marami ang biktima ng pangangaliwa. Dos Compañeras. Tulad ng sinasabi namin, kananin niyo po. Anyway, itong issue po ng pangangaliwa ay applicable lamang kung kayo ay kasal. Dahil again, inuulit ko po sa inyo, wala pong legal na obligasyon and therefore wala pong maaaring ikaso, no, patungkol sa pangangaliwa, no, kung hindi po kayo kasal. Nag-a-apply lamang po ang adultery, concubinage, gayon din ang bigamy kung kayo po ay merong kasal na nangyari sa inyo. Dos Compañeras. Sabi nga ni Odette ay maraming relate, no? I'm sure itong si Dana Dana Maliwanag dyan sa Mindoro ay hindi makaka-relate dito dahil loyal si Papa. Ano nga bang pangalan ng husband mo, Dana? At syempre, Dinya Asuncion Herman, Hachi Gallardo, Buenas noches daw. Sabi niya, watching and listening to your show. Maraming salamat po. At si Jason Abolencia at si Meryl Hidalgo, Loreto Tamayo, Maricor Angeles, thank you very much for watching. Okay, puntahan po muna natin ang ating revised penal code kung saan doon binabanggit, no, kung sino ba ang maaaring makasuhan ng adultery and concubinage. Ang concubinage, unahin muna natin ang Article 333, no, ng revised penal code. Ito po ay patungkol sa pangangaliwa no, kung ang guilty ang nagkasala ay ang babae na may asawa, ang tawag po dito ay adultery, no? Kung ang babae ang nagkasala, again, ang babae ang may kasalanan, ang tawag po dito ay adultery. Nasa Article 334, kung lalaki ang nagkasala, ang tawag sa lalaki na nangangaliwa, no, ay concubinage, no? Pero i-qualify po natin kasi sabi po sa batas, yung adultery ay nakukomit ng isang babaeng may asawa na nakipagtalik, no, sa isang lalaki na hindi naman niya asawa, no? Ibig sabihin, si babae may asawa nakipagtalik sa ibang lalaki. Ayan. Yun po ay guilty of adultery. Pero ibang usapin, no, pagdating sa concubinage na nakasaad naman sa Article 334 dahil hindi po, no, elemento ang pakikipagtalik para maging guilty of concubinage. Dos Compañeras. Bakit? No? In fact, kahit po magkaanak na sa ibang babae si mister, hindi mo siya or hindi ito maaring gawing pruweba. Hindi ito pwedeng sabihin na direct evidence of concubinage ni mister. Bakit? Dahil 3 pagkakataon lamang po maaaring maging guilty o makasuhan ng concubinage ang lalaki. Kailan? Kung ibabahay niya kasama si misis ang kanyang kalaguyo, no? Ibig sabihin ititira sa bahay niyo, no? Ikaw misis, ipipisan sa iyo yung kalaguyo ni mister, no? That's the first. Ikalawa, kung ibabahay niya o ibabahay siya sa ibang bahay, no? Bilang mag-asawa kayong may asawa siyang iba. At pangatlo, sex under scandalous circumstance. Ano po yung ibig sabihin ng sex under scandalous circumstance? Hindi po ibig sabihin na literal na nag-sex sa plaza o in a public place. Maari pong pinangangalandakan niya, no, na yun ang asawa niya, gayong hindi naman ito totoo dahil iba ang kanyang asawa. Dos Compañeras. Ibig pong sabihin, kapag ka po babaeng nagkasala, single act of sexual intercourse, kahit isang beses lang makipagtalik sa kanyang kalaguyo, maari na po ito maging basihan sa pagsasampa ng kasong adultery. Pero kapag ka lalaki, kahit pa only sex, no, sa private place, kung halimbawa nagpunta doon sa motel, no,
hindi po ito maaring maging batayan, no, sa pagsasampa ng kasong concubinage. Dos Compañeras. Ito po yung diferensya. Kung si Mrs. kasama ang kanyang kalaguyo, nakipagtalik, nag-check-in siya sa motel at nagtalik sila, that is adultery. Kung si Mr. every night or every day after work, pumunta sa motel, nag-check-in ng kanyang kalaguyo, no? Pero hindi doon sila tumitira, hindi niya ibinabahay, kundi, you know naman kung what people do in a motel dito sa Pilipinas, no? Hindi po, bagaman at logical conclusion ay nagtalik si Mr. at ang kanyang kalaguyo sa motel, hindi po ito maituturing na concubinage. Dos Compañeras. Unfair talaga, Ginoong Enrique Alcantara. At yan po ang isinusulong natin na maamyendahan itong mga probisyon na ito ng batas. Dahil nga po, totoong unfair. Ang sinasabi po kung bakit ganito, mas stricto sila sa mga babae is that because ang babae maaring magbuntis at magpasok ng ibang anak sa pamilya, no, na hindi anak ni Mister. Although, hindi ba, maari din namang makabuntis si Mister. It's only that kapag ka illegitimate, nasa nanay ang custody at parental authority. Dos Compañeras. Yan po ang sad reality ng ating batas na nangangailangan ng pag-amyenda. Well, ituloy po natin, no? Kapag ka po adultery or si Mrs. ang nangaliwa, nakipagtalik sa ibang lalaki, maari siyang makasuhan ng 2 years, 4 months, and 1 day hanggang 6 na taon. No? Take note, no? Hanggang 6 na taon. Okay? Yun pong kanyang kalaguyo, pareho din ang maaring kaharapin na parusa kapag ka nahatulang guilty beyond reasonable doubt. Dos Compañeras. Kapag ka binanggit naman na concubinage, ang parusa po dito ay 6 months 1 day hanggang 2 years and 4 months, hanggang 4 years and 2 months. Anong ibig sabihin nito? 6 months and 1 day hanggang 4 years and 2 months. Mas maiksi kumpara dito sa kasong kumpara sa kasong adultery. Dos Compañeras. Yun pong concubine. Sino yung concubine? Yung kanyang kalaguyo na babae ay may parusa lamang na distiero. Anong ibig sabihin ng distiero? Hindi po makukulong. Palalayuin lang siya. Sasabihin ng korte, o ikaw, babae, concubine, hindi ka maaring lumapit sa pamilyang ito within ilang kilometrong radius. Yun lamang po ang kahaharapin na parusa ng kalaguyo ni Mister. Dos Compañeras. Marami nang nagre-react, pero yun po ang nakasaad sa ating revised penal code. Isantabi po muna natin yung opsyon ng babae ni Mrs. kung si Mr. ang nangangaliwa doon sa tinatawag nating VAUC o RA 9262, Anti-Violence Against Women and Children, dahil iba pong usapin yun, although konektado pa rin po sa ating talakayan tonight. Dos Compañeras. So, bukas po dahil medyo series po ito, dahil bukas ay pag-uusapan natin yung tungkol sa ebidensya, no naman. Dahil bukas tatalakay natin kung kailangan bang caught in the act, no? Ang tawag pa sa Latin ay in flagrante delicto, caught in the act, para makasuhan mo. Ibig sabihin, dapat bang maaktuhan mong nagtatalik para maipakulong mo siya? Para makapagsampa ka ng kaso, yun bukas, no? Sequel, kahit komplikado po itong talakay natin. Dos Compañeras. So, ang sinasabi po sa batas, yun pong aggrieved spouse. Anong ibig sabihin nito? Yung offended spouse, yung napendeho, no? Yung napendeho ang maaaring magsampa ng kaso. Sinong kakasuhan? Pwede bang yung kalaguyo lang? Hindi. Ang pwede lamang pong kasuhan or maari lamang pong magsampa ng kaso for concubinage o kaya ay adultery basta't kakasuhan mo both parties.
Kasi it takes two to tango. Hindi pwedeng nangangaliwa si Mrs. pero yun lang asawa, yun lang kalaguyo niya ang kakasuhan mo. Walang kalaguyo kung walang ka-partner, hindi ba? Hindi mo naman pwedeng kasuhan ang pagsasariling sikap, tipo ba? Dos Compañeras. Tawa kayo dyan sa sariling sikap. Wala pong kaso ang sariling sikap. Basta in private. Anyway, no? Balik po tayo sa ating talakayan. No? Kapag ka po, ang isang tao, kapag ka po magsasampa ng kasong adultery or concubinage, ang tangi lamang maaring magsampa ng kasong ito ay ang offended spouse. Hindi maaari magsampa ng kaso yung iyong magulang, yung iyong kapatid, because this is pribado po ito. Sa inyo lang itong mag-asawa. No? So, ibig pong sabihin, labas na dito yung third party. Ibig sabihin yung walang kinalaman. Dos Compañeras. Iba pong usapin. Kapag ka ang pinag-usapan ay bigamya, ha? Yung bigamya, ibig sabihin kasal ka pa, pero nangangaliwa ka at pinakasalan mo yung kakaliwaan mo o yung kalaguyo mo. Yun po ay tawag doon ay bigamya or bigamy. At kapag ka bigamy, hindi lang po yung offended spouse ang pwedeng magsampa dahil ito po ay public offense na o public crime. Dos Compañeras. Kaya po kung kayo ay may kaaway, abay mag-ingat, no? Baka yun pa ang maggamit sa inyo, bagamat at yung asawa nyo ay hindi naman interesadong magpakulong sa inyo. Dos Compañeras. Ay ang tanong, kung ang offended spouse lang ang maaring magsampa ng kaso dahil sa adultery o concubinage, ay paano naman kung kayong dalawa ay parehong nangangaliwa o pinipendeho nyo ang isa't isa? Dos Compañeras. Pwede ba bang magkasuhan kung pareho naman kayong may kasalanan? Sa meron pong legal doctrine na tinatawag legal phrase, no? Ang tawag ay in pari delicto, no? Ibig sabihin, equally guilty. Meron din pong mga quote na sinasabi, he who comes to court must come with clean hands, no? Sino mang pupunta dito, dapat na inosente, magpapasaklolo ka, tapos hindi ka naman inosente. Ano yun? Dos Compañeras. Pero believe it or not, hindi po nag-a-apply ang legal doctrine na ito sa mga kaso ng pangangaliwa. Sad to say, ibig pong sabihin, ito pong tanong ni Anonymous na iniwan siya ng asawa niya kung para sa kanyang kalaguyo, tapos siya nagkaroon din ng karelasyon. Ngayon, siguro na-realize o baka na-hurt ang ego ng kanyang asawa dahil bakit mo naman ako pinagpalit? Lalo na kapag ipinagpalit ka lang sa, minsan kasi, bakit naman ako pinagpalit sa ganyan lang, sa ganyang itsura, ganyang kalidad, level up naman, di ba? Ganyan na mga linyahan ng mga napipendeho. Pero, no, baka ganun nangyari. Na-insulto, ayan ngayon, binabalikan siya at kakasuhan. Ibig pong sabihin, no, dahil hindi po applicable ang in pari delicto sa kaso ng adultery and concubinage, ibig pong sabihin, pwede pa rin po siyang makasuhan at pwede siyang makulong basta merong sapat na ebidensya. Dos Compañeras. Ano naman pwede mong gawin? Di kasuhan mo din, di ba? Kasuhan mo din. Pagkatapos, yun na lang ang ang pambalik mo sa kanya. Atras mo yung kaso mo, aatras ko ang kaso ko sa'yo. Ganon. Yun, para po, maghahayaan mo na lang ba na makulong pa? Siyempre, gagawa ka din ng paraan para maisalba ang sarili mo. Dos Compañeras. Okay, yung question ni Violeta Montecalvo Zambrano, paano po kung nagkaanak yung nangangaliwa? Pwede ba niyang magamit ang apelido ng nangangaliwa? Pwede po, no? Revilla law, pinapayagan po na gamitin ng isang illegitimate child ang apelido ng kanyang ama, no? Basta't ito ay
recognized. Ayun. Dos compañeras. Ang sabi ni Gael Enriquez, abay palpak yung pinalit. Sabi ni Ma'am Nelia Lee, kung ay dapat lang para mai-amend, para maging fair. Magandang gabi sa iyo, Judge Cheryl Alam yung makapagal dyan sa, saan ka ba, Judge? Dyan sa Zambales, no? Okay. Ano po ang consequence? Sabi ni Len Heron, ano po ang consequence kung ang married girl, not legally separated, nakipag-live-in at nanganak, ginamit surname ng lalaking ka-live-in, annulled ang guy na ka-live-in. Okay. Ganito po, Ma'am Len Heron, dahil po hindi naman sila annulled, no? Kasi po kapag kahit pa po legally separated kayo, no, kung kayo ay makipagrelasyon sa iba, kayo po kasi ay kasal pa, and therefore maari po kayo maging liable for either adultery or concubinage, depende kung babae o lalaki kayo, no? Kung makikipag-live-in ka, kahit pa legally separated ka, maari ka pa rin makasuhan sa ilalim po ng batas. Dos compañeras. Maari ka lamang makipagrelasyon sa iba kapag ka ikaw ay either annulled o declared void ang inyong kasal. Dos compañeras. Take note, ang legal separation is separation from bed and board. Kayo po ay nananatiling kasal, pero yung obligasyon na makipagsama ka sa iyong asawa ay nawawala na, no? Hindi na po, kahit pinapayagan na po kayo na hindi magsama, maari din pong paghiwalayin na inyong mga properties. Ayan. Dos compañeras. Okay. Okay, so yung question na inahanap ko po yung question ni Miss Garimbao. Sabi ni Miss, nasaan na ba yun? Ang hobby ko ay nagkaroon ng K sa Pinas through social media. At binilhan niya ng house and car at nilagay niya sa name ng anak ni Kay. Pwede ko bang makuha at matransfer ang house and car sa name ko? The answer is yes. Kailangan lamang po ninyong mapatunayan, no? Kailangan po ninyong mapatunayan, pangalan ng anak, no? Kasi kailangan din po ng pahintulot ninyo ang mga donasyon, no? Dahil unless of course meron kayong total separation of property, hindi po ba? Dos compañeras. Ganito po yung rule. Kapag ka po yung asawa ninyo ay merong sexual na relationship with somebody else, no? Yun pong kanyang kalaguyo, hindi po niya maaaring bigyan o kahit paano palabasin na bumili ng property gamit ang kanyang pera. Actually, pera nyo din yun, no? Lalo na kung kayo po ay walang prenuptial agreement, o kung halimbawa ang nag-ooperate sa inyo ay absolute community of property. Dos compañeras. Ngayon, dahil walang sexual relation si anak, no? At saka yung inyong mister, no? Ay actually maari pong magkaroon ng donation act. Yun yung mga twist sa ginagawa ng iba eh. Kaya lang, no, dito naman sa punto na kailangan naman po ng pahintulot ninyo para makapag-donate sa iba. Eh hindi po ba? So therefore, maari po ninyong ipadeklara na walang bisa ang naging donasyon. Dos compañeras. Unless of course ang dinonate niya ay kanyang kumbaga ay exclusive property. Halimbawa ay minana niya noong kayo ay kasal. O yung exclusive property niya po yun. Dos compañeras. Magandang gabi sa iyo, Ginoong Benjamin Cuaderno, Phil Barbie. At syempre, magandang gabi din sa iyo, Divina, Cadiana, Wilma Revilla Alarcon. At ang daming nanonood sa akin. Thank you very much po. Okay, my next question po dito. Now, bakit nga ba hindi pwede yung in pari delicto? Nilinaw po ng Korte Suprema, no, sa napakarami ng kaso na wala pong konsepto ng in pari delicto doon sa revised penal code. Again, yung in pari delicto is equally guilty, no? Wala pong ganoong
probisyon o anumang hint doon sa ating revised penal code patungkol doon sa in pari delicto. Ito po ay makikita lamang sa Article 1411 ng Civil Code pero ito po ay applicable doon sa mga involved ay mga illegal na kontrata na gustong i-enforce ng isa sa mga partido. Halimbawa, kapag ka po, for example, may kontrata tayo, sa kontrata natin, i-deliver mo yung drugs, Halimbawa, ganoon. Pag deliver mo ng drugs, babayaran kita ng halimbawa 10 milyon, Ganun ba kamahal yun? Babayaran kita ng 1 milyon basta ma-deliver mo. Halimbawa, kay Romel Fertes yung droga. Halimbawa, yung dapat na magbayad dahil na i-deliver na ay hindi binayaran, Hindi binayaran yung delivery. Pwede mo bang i-enforce? The answer is no, because illegal ang konsiderasyon, illegal ang inyong kontrata. Doon po nag-a-apply yung in pari delicto sa mga ganong nature ng kontrata, hindi tungkol sa kontrata ninyong mag-asawa. Dos Compañeras. Paano nga lang ba makakalusot sa kasong adultery at concubinage? Ayan, eto na ngayon. Pag nagkaroon ng pagpapatawad. Dalawang klase ng pagpapatawad. Una, pinatatawad na kita. Yung express, O kaya naman, yung isa, yung implied. Paano mo masasabi na karoon ng implied pardon, Na pagpapatawad pagtapos ng mga liwa at alam mong nangaliwa siya, nakipagsiping ka pa din sa kanya, that is pagpapatawad. Dos Compañeras. Okay. So, yan po ang ating talakayan tonight. At meron pang mga questions. Sabi dito ni Bing, parang yung Consunji and Maggie Wilson case. We have no personal knowledge of that, kung ano talaga ang nangyari. Ang alam lang po natin so far, meron pong 2 kaso, pending before the Taguig Regional Trial Court for adultery, filed by Mr. Consunji against TV personality Maggie Wilson and Tim Connor, yung isang mayaman. Anong nationality ba nun? It was filed by the husband. Pagkatapos po, di ba naka-bail sila. Ayan. Pero, yun, ang sinasabi equally guilty, we don't know. Because ang alam lang natin so far, updated ang alam lang natin so far, si Mr. Consunji ay may mga pictures sa kanyang Instagram, may kasamang babae, may kasamang baby. Kasama nila yung anak ni Maggie at saka ni Mr. Consunji. Yun lang ang alam natin. At we cannot discuss yung mga iba pang yung kaso dahil pending po ito sa Regional Trial Court. Dos Compañeras. Ayan, again, meron po tayong DZRH Malakas promo sa Revised Penal Code. Ano ang tawag sa kaso kung ang lalaking may asawa ang nangangaliwa? Ipadala po bilang private message at yan po ang isa po dyan ang pipiliin ko na mananalo tonight ng 500 pesos. Again, your answer and then your name at saka yung GCash number, gayon din kung taga saan po kayo para po ma-recognize din natin. Dos Compañeras. Mga nanonood po sa atin sa Negros Occidental, Sipalay City, magandang gabi sa inyo. At syempre pa, Joe Dizay, magandang gabi, nanonood sa atin sa Japan. Si Ray Mendoza, nanonood din sa atin. At maraming iba pa. Magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Dos Compañeras. Nagbabalik pa ang programang Dos Compañeras. Ang bilis ng oras, napakarami po mga questions. Pero nakakatuwa, hayaan niyo po bukas yung hindi ko masasagot tonight. Sasagutin ko po bukas, lalong-lalo na dahil kinaklasify. Sinisat aside ko po yung may patungkol sa ebidensya kasi ito po, yung question na kailangan po bang caught in the act para makapagkaso ng concubinage or adultery. Meron din pong question dito na valid po ba ang kasunduan sa barangay nagsasabing wala na silang pakialaman sa isa't isa.
Yan. Eto pa, may question pa dito. Paano po kung nagpakasal sa iba? Pwede bang may pirmahan na kami? Na bahala na kami at pwede na kaming mag-asawa at wala na kaming pakialaman. So yung mga questions po na yan ay sasagutin po natin bukas. So expect mga related questions tomorrow. Dos Compañeras. Okay, sabi ni Gael Enriquez, ipasa na kasi ang divorce para makawala na yung nasa malaimpyernong pagsasama dyan. Baka mabawas-bawasan yung pagkakaroon ng kalaguyo. Nanunood sa Bacolod City, Nuevas Reg, magandang gabi po sa inyo. Gayon din yung mga nanunood pa sa atin, Gemaline Nabos Cruzado, si Tatay Oni at si Nanay Meli, Tito George and Kuya Edwin, magandang gabi sa inyo. Yun pong sabi niya, it's a tie. Sabing gano'n ni Ma'am Violeta Montecalvo Zambrano. Sabi ni Gael, palpak yung ipinalit. Sabi ni Kenneth, kailangan mas ang ipapalit para hindi napipintasan. Ay, oo, totoo ka dyan. Dos Compañeras. Diba, level up? Gagawa ka na din lang ng kasalanan, level up, diba? Magandang gabi sa iyo, Ria Soto at Vernilo Cianosa, nanunod sa atin sa Silay City, Negros Occidental. Annalyn Marto, sabi niya, napaka-unfair naman ng batas para sa mga babae. Orchid Baby Katlaya, magandang gabi, so unfair daw. Nato Tipasha Nakasa, magandang gabi. Raul Destacamento, halimbawa po, pinakasalan ng kapatid mo ang ka-live-in mo kasi nag-abroad ka, pwede bang makasuhan ang kapatid mo at ang ka-live-in mo? Hindi mo siya maaaring kasuhan dahil hindi naman legal ang inyong relationship. Dos Compañeras. O, pasensya na po kayo, maraming commercial dahil malakas po ang ating programa, pero thank you very much po. Okay, now again po, hindi po depensa yung in pari delicto kapag kinasuhan ka ng adultery o kaya naman ay concubinage. Magkakaroon lang kayo ng bargaining chip kung ikaw mismo magsasampa ka din ng kaso laban sa kanya. Bakit? O sige, kasuhan mo ko, kakasuhan din kita. O di mag-areglo tayo, no? Dahil tayong dalawa lang din naman ang makakapagsampa ng kaso sa isa't isa eh. Pero iba pong usapin kapag ka ikaw alimbawa, pinatawad mo na, pero meron pa yung kanyang kalaguyo, naghiwalay na ko, no? Hiniwalayan na, pero balik ng balik, no? Ginugulo kayo nung kanyang kalaguyo. Ibang usapin naman po 'yon. Dahil sa ilalim po ng batas, yun pong paninira ng relationship ng taong ng magkaparehong ng mag-asawa na nagpupumilit o nagtatry na ayusin ang relationship nila, meron pong tinatawag na alienation of affection na paari pong pag-ugatan ng kaso ng paghingi, no? Para sa paghingi ng daños perwisyo o damages. Dos Compañeras. Okay, so bukas po, I promise you, sasagutin ko po ang napakarami yung mga questions dahil i-screenshot ko po ito at i-review ko po ito tonight. Pasensya na hindi po talaga kaya. Mahaba po ang medyo marami-rami po. Pero maraming salamat po. Na-appreciate ko po ang inyong questions at pagtutok sa ating program. Dos Compañeras. Dodako na po tayo sa ating DZRH Malakas promo question. Sa revised penal code, ang tawag sa kaso kung ang lalaking may asawa ang nangangaliwa? Ang sagot, syempre, concubinage. At ang nanalo po for tonight, no? Congratulations sa iyo. Ang sagot niya ay concubinage. Okay. Congratulations sa iyo. Thanks, Ray Villanueva. Ang sagot po niya ay concubinage, taga Benavista, Marinduque. Aba, kababayan ko, ide. Congratulations sa inyo. Dos Compañeras. Bukas po may mananalo ulit at bukas maganda po ang ating talakayan, may patungkol sa ebidensya. Yan. At syempre share din po ang ating page para may matutunan din po ang iba. Na-appreciate ko po ang inyong pagsama sa akin at syempre yung aking mga online PAs. Thank you very much, Kenneth Arevalo. And of course, Miss Gael Enriquez. Si Miss Gael, super loyal sa programa natin. Thank you so much. At syempre, marami pa rin sa inyo. Loyal na loyal. Thank you so much. At bukas po, magsama-sama ulit tayo. Nakasama ko po tonight, J.M. Arroyo at Norman Moraga. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dos Compañeras.